OFW working on board cruise ship, and my president is BBM. Ikaw ang presidente namin. Ikaw ang presidente ko. Assalamualaikum. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Please run for President, Mr. Bongbong Marcos. Please run for President, Mr. Bongbong Marcos. BBM ang presidente namin. Please run for President, Sir BBM. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Bongbong Marcos ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. BBM, run! Please run for President BBM. Sir Bongbong Marcos, please run for President. We are eager for real change. Tuloy ang pagbabago, kaya iboboto ko si BBM sa 2022. BBM is our president for 2020. We from the BPO industry believe that you should become the next president of the Philippines. Sir BBM, ikaw ang presidente Sir ko. Bongbong Marcos, ikaw po ang presidenteng kailangan namin. BBM, ang presidente namin. BBM, ikaw ang presidente namin. Ladies and gentlemen, good afternoon. As I speak to you today, the Philippines faces one of the greatest tests in its history. The global pandemic has raced through our country, destroying the lives of people, of families, of entire communities. And if we have learned anything in the time of COVID, it is that each of us, no matter our station, is in need of the help of our fellow Filipinos. We must face the challenge as one country, as one people. Together, we must work towards a shared vision of our country through COVID and beyond COVID, to find a way through this crisis with a common goal, a vision to guide us and to lead us. I know that it is this manner of unifying leadership that can lead us through this crisis, get our people safely back to work, for all of us to begin to live our lives once again. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. I will bring that form of unifying leadership back to our country. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. Tayo'y magkaisa at sama-sama tayong babangon mula sa hagupit na pandemya, babangon mula sa paglulugmok ng ating ekonomiya. Let us bring Filipinos back to one another in service of our country, facing the crisis and the challenges of the future together. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. Thank you.
Ngayon, ano bang takot mo? Gutom? Walang trabaho? COVID? Pero bukas pa ang bukas. Panahon ng pumiling muli. Ang dapat piliin, walang bahid ng korupsyon. Ibibigay ng buong buo ang dapat sa'yo. Dahil mahal ka. Ako si Leni Robredo at araw-araw, pinipili kita.
Pilipinas, lalaya ka sa paghihirap, magbuhat ng masilayan ka. Hanggang ngayon, nagdurusa. Kaya ngayon, ako ay narito. Ang hangarin ay sumaklolo. Bayan ko, asahan nyo, kasama nyo ako. Si Manny Pacquiao ay naririto, handang tulungan ang mga tao. Dahil siya ay nanggaling sa hirap, ramdam niya ang mga kapuspalan. Si Manny Pacquiao ang inintay, hangarin niya sa atin ay tunay. Tayo'y magkaisa para sa ating tagumpay. God is good all the time. In the right time, the perfect time, we will recover and God will bless you all. Our country will be prosperous and successful country. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong mabahala. Nandyan ang Panginoon palagi naggagabay sa atin. Kailangan na natin manatili tayo kung saan yung tama. Kailangan ipaglaban kung saan yung tama. Ang kapwa ko, Pilipino, sabik lahat silang umasenso. May kabuhayan, mga tao, walang gutom, walang gulo. May tahanang masisilungan, may laman ang hapagkainan. Mga anak nag-aaral, walang maiiwan. Si Manny Pacquiao ay naririto, handang tulungan ang mga tao. Dahil siya ay nanggaling sa hirap, ramdam niyang mga kapuspalan. Si Manny ang ating hinihintay, hangarin niya sa atin ay tunay. Tayo'y magkaisa para sa ating tagumpay. Si Manny Pacquiao ay naririto, handang tulungan ang mga tao. Dahil siya ay nanggaling sa hirap, ramdam niyang mga kapuspalan. Si Manny ang ating hinihintay, hangarin niya sa atin ay tunay. Tayo'y magkaisa para sa ating tagumpay. Remember this, I can forgo politics, but not the opportunity to serve. Pagbabago para sa pagbabalik ng tiwala ng sambayanan. In a 30-minute program shown on Facebook and various stations, Senator Panfilo Ping Lacson and running mate Senate President Vicente Tito Soto III formally announced their candidacy for President and Vice President. Katapangan, kakayahan, katapatan. Lacson Soto. Ito ang simula. Lacson vowed to use the powers of the presidency to address unemployment, widespread hunger, corruption, illegal drugs, and the Philippines' maritime dispute with China. Mayroon kaming sapat na kakayahan, katapatan, at katapangan
upang pamunuan ng ating bansa at upang muling bumangon sa ating pagkakalugmok. Lacson says he will drop a master plan that will prioritize a stronger response to the pandemic while also being tough against corruption. Kailangan ang mahigpit na disiplina sa paggastos ng kaban ng bayan. Walang mangungurakot at magsasamantala, malapit mang kaibigan o hindi kilala. The Lacson-Soto tandem vowed to restore people's trust in government as they cite their combined 83 years in public service. Mating na tayo sa punto na hindi na natin kayang walang bahala na lamang ang mga nangyayari sa ating gobyerno, sa ekonomiya. Tama na. Kailangan na nating tumugon. Kailangan nating umaksyon. Kailangan na natin magsanib puwersa upang mapigilan at maitama ang mali. Ito na ang simula. Through audiovisual presentations, friends and supporters vouched for the candidates. Among them, former Defense Secretary Renato De Villa, the founder of Lacson's Partido Reforma, Civic Leader Teresita Angsi of the Citizens Action Against Crime, former Police Senior Superintendent Michael Ray Aquino, and businesswoman Robina Gokong Weipe, who was rescued by Lacson when she was kidnapped 4 decades ago during his stint with the Philippine Constabulary Metrocom, the precursor of the PNP. I remember you barged into our room all in white and rescued us. You were our white knight. I can see that you have continued to dedicate your life to public service. May you be the white knight for many, many more of our countrymen. I pray that he will continue his hard work, his integrity, his honesty. Diyan pa lang, malaki na ang magagawa niya para sa ating bayan. Bakit niya binabantayan yung kaban ng bayan? So that it will be properly spent, hindi napupunta sa kung kani-kanino lang. Sana mapagbigyan siya ng pagkakataon to lead the country. And we have the opportunity in 2022 to elect one who might solve our basic problem. Panahon na, itulak natin si Ping. Giving testimonials for Soto were his brother Vic Soto, colleague Joey De Leon, song arranger Homer Flores, and DICT Secretary and former Senator Gregorio Honasan. Makikita mo naman, napakasikat ni Tito Sen. Pero napakatao, napakatotoo. Yan ang huwara namin pagdating sa mag-anak o sa pamilya. Basta alam kong magaling si Tito. Ganyan din si Ping. Kaya nakakiti ako. 1 good plus 1 good, 2 good. Masyadong magaling. Present in the launch venue were members of the Lacson and Soto families. Soto's wife Helen Gamboa was emotional as Soto went on stage to the tune of Magkaisa, a song composed by Soto, which became popular following the 1986 People Power Revolution. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Willard Cheng, ABS-CBN News. Ganto ang buhay sa pang-araw-araw dito sa amin. At swerte mo na kung may kapit tinapay sa lamesa na nakahain. Pagmamalasin, mag-uulang na lang ng asen sa tutong na sinaing. Pasalamat ka pa rin kasi meron ka pa rin, samantalang yung iba walang makain. Lolo ko at si ama, kaya lang ay magregalo. Lola ko at si ina, kaya lang ay maglaba. Si kuya at si ate, si Gunso nakangangalag. Hintay ko sino bang merong biyaya na dala. Sa sobrang sipag man ay halos magpakamatay. Maliit na sahod ay dumudula sa sakamay. Umaasa pa rin makaraos sa paghihirap gamit ang pagsusumikap at kanyang gabay.
Hirap maging tambay, lagi lang sa kanto. No man na sa plato, di ka makakaangal. Paano magkakabakay kung walang trabaho? Hirap magtrabaho pag di nakapag-aral. Dami nasusulat na talino, may kaalaman sa mga aklat na napakahalaga. Pero kahit gano'n pa kalino, matama na natili kang bulag kung di marunong magbasa. Nais lang mabuhay na walang away, walang kulay. Problema'y matatapos hanggang makaraos. Sama-sama tayo magtagumpay, pantay-pantay na pag-ibig sa lahat. Kayo mang di maputi o moreno ang balat. Kahit di na para sa ating kundi, para na lang sa mga bata. Kaya ikaw guys, wala nang maraming dahilan. Posible kung galing makubad na di makausad, dapat na nating palitan. Ikaw guys, pangarap ka, wag kang magalangan. Pwede kahit mahirap, ikay magsumikap sa buhay, laging galingan. Wala nang maraming dahilan. Kaya kung galing makubad na di makausad, dapat na nating palitan. Ikaw guys, pangarap ka, wag kang magalangan. Kahit mahirap, ikay magsumikap sa buhay, laging galingan. Sana lahat may maayos na paaralan. Kung saan po pwede matuto't mag-aral, lalo't ang lahat ay may karapatan. Makapagtapos, magkaroon ng disenteng trabaho, ang kanila masasandalan. Bukod sa karanasan, para kahit na papano ako makalam nila, siguro ay magkalaman. Dadabuhan ng karamdaman kung ang tulugan may bangketa o kalsada. Pag na-hospital ka, dun mo palang mararanasang may mahigaan na kama. Eh paano kung punuan pa, wala na rin kwenta pa ang pera. Kung kalaban mo na mismo ay oras, sa tagahabol ka na ng hininga. Ngunit anong mandilim na nilalakaran, siguradong may liwanag din sa dulo. Yung buhay mo nakala mo'y natuldukan, nagkaroon pa ng makahulugan na punto. Hirap man ang buhay na abuso, lalo na tumibay, lumakas na tuto. Batang kalin na nangarap, landas ay mahalap at maging isang alamat sa tundo. Huwag ang baba-stress sa mga marites, makakabagay sa nais puntahan. Di na dapat mainis, di ka dapat magtiis, dahil meron na pag-asa at maraming paraan. Gawin mo na lang, kung nais mo sa kahirapan ng buhay natin ay makaangat. Pag biglang naganap, magugulat ang lahat, para bang nakakita sila ng kidlat. Galing sa baba, galing sa wala, kaya alam magpahalaga pag may napala. Sipag at syaga, lang ang piniga, salita'y binawasan, dinamihan ng gawa. Mga kwento ng inspirasyon sa bawat Pilipino na meron mga yaring basta todo mo sagad. Bibilis kilos, bibilis. Wala nang maraming dahilan. Posible kung galing makupad na di makausad, dapat na nating palitan. Pangarap ka, wag kang magalangan. Pwede kahit mahirap, ikay magsumikap sa buhay, laging galingan. Wala nang maraming dahilan. Kaya kung galing makubad na di makausad, dapat na nating palitan. Pangarap ka, wag kang magalangan. Kahit mahirap, ikay magsumikap sa buhay, laging galingan. Hindi makukumpleto ang pagbabago kung hati-hati tayo. Dapat walang alitan, pikunan, at kampihan. Isa lang ang ating pagbuhusan ng ating kakayahan, ang ating bayan. Isa lang ako sa mga hindi titigil magtrabaho para makabangon tayo. Wala po akong panahon ng magkipag-away, manira, o ngumaunaw. Wala rin po akong panahon para magyabang o mangako lamang. Bongbong Marcos po, lahat tayo ay kasama para bangon bayan muli. Okay, once again, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig ng ating programa. Via live streaming po tayo sa YouTube channel, sa Reaksyon Balita ngayon, no? At bago yan, mag-shoutout muna po tayo sa mga patuloy na nakikinig ng ating
programa, no? Maraming salamat sa pagtuloy na pagsuporta at panunood at pakikinig ng programang ito, no? Shoutout po muna natin si Remy Luis, okay? Ayan, tingnan natin yung mga reaction at comments ng ating mga tagapanood ngayon, no? Kay Senaida Ases, we love you BBM Uniteam. Yan, palakpakan po natin si Ma'am Senaida. Yan, yung mga comments nila, no? Sa ngayon, talagang mainit-init yung pag-uusapan natin ngayon. Talaga naman magiging ano tayo rito. Hindi tayo magiging bias. Although tayo ay supporter ni BBM, bibigyan natin ng tamang biyuto, no? At magiging fair tayo, no? Ayaw natin na maging katulad ng ibang vlogger na hindi sila fair pagdating sa pag-uulat, no? So dito kay JM Harlika, ibang ano natin dito, no? Magiging patas tayo sa lahat ng mga tinatawag na pagtingin sa mga kandidato, no? Kung ano yung mga qualification nila at ano ba yung naiambag nila sa bayan natin. Ano ba yung mga naitulong nila, ano ba yung mga ginawa nila sa bayan. Kasi mahalaga yun, no? Sa pagpili ng isang kandidato ay tama dapat, no? Yung tinitignan natin diyan, yan ba marami na bang nagawa yan? Marami mo na bang naipasa na batas yan? Marami bang natulungan? At marami bang nakinabang sa kanyang posisyon? Na nandoon siya sa gobyerno, ano bang nagawa niya? O dapat mahalaga yun, no? At yung experience na rin, napakahalaga nun. Napakahalaga na makita natin kung gaano na katagal. Hindi lang basta gaano katagal sa serbisyo. Kasi maraming tumagal sa serbisyo, maraming napakatagal na sa serbisyo pero wala namang nagawa, no? At marami tayong alam niya na matagal lang sa serbisyo pero hindi naman talaga naging productive yung kanilang pag-upo sa kanilang mga pwesto. Manapay, yung iba nga dyan, wala naman talagang nagawa, no? Kaya nga sabi ng mga kababayan natin, talagang naiinis yung iba talaga. Tatagal-tagal dyan. Wala namang ginawa sa posisyon. Mapa-local, mapa-national, yan yung mga sentimento ng ating mga kababayan. Na tumagal sila dyan, pero wala naman silang talagang nagawa sa bayan natin. Yung iba nga dyan, sinasabihan, pinaparatangan ng mga kababayan natin na mga nagpayaman lang at wala naman talagang ginawa. Na gano'n nga lang, nagsunog dyan sa pwesto nila, kumbaga sa upuan, uminit lang ang mga puwet, pero wala naman talagang nagawa. At yan yung dapat nating tutukan dito, no? Sa umagang ito. Tututukan natin yung mga nagawa ng mga tatakbo. So sabi ko nga, magiging patas tayo rito. Titignan din natin yung mga nagawa nila, yung mga achievement nila. Pero maging matalino tayo, no, sa pagpili, pagboto. Katulad ko, sinasabi ko, talagang solid BBM, Sara tayo. Pero, tignan din natin yung makakatunggali ni BBM, kung ano yung pinagkaiba ni BBM at saka ni Sara sa mga kumakandidato. So, ulitin ko, magiging patas tayo rito, hindi tayo magiging bias. Kasi ayaw natin na maging maging bias tayo sa mga inuulat natin sa reaksyon, balita ngayon, ngayong taong to, tsaka sa mga susunod na mga panahon. So magiging patas lang tayo, no? Yan ang pinakamaganda sa reaksyon balita. Hindi tayo magiging bias. Pero bago yan, ano muna natin yung mga comments ng mga kaibigan natin. Ayan, no? Kay Rita Pahares. Shoutout po sa inyo, ma'am. Sabi niya, best. Yan. Okay, sabi niya, Sara lang kami. Yan. Okay, no? Dito tayo, no? At dito kay Willie Maralin, Larry, Remy, Luis, Solid, yan, no? At yan po, no? Maraming salamat po kay Elena Bukot. Yan, si Ma'am Elena, patuloy na sumusuporta to, no? Maraming salamat kay Ma'am Elena Bukot at patuloy kayong sumusuporta sa
lahat ng every ano no, na every nag-ano tayo na live streaming tayo. Dati sa Facebook tayo nagla-live streaming. Ngayon sa YouTube na po tayo ngayon every time na magano tayo no, magkakaroon tayo ng mga tinatawag na live streaming. At kay shoutout din po kay Juan Sulat no. Unity BBM, take care. Always solid BBM Sara 2022. Maraming salamat Juan C. Sulat. Thank you po sa pagsuporta no. At kay Maynard Montabalbo, maraming salamat. Sabi niya, Marcos lang kami kahit anong mangyari kay Presidente. Yes, solid tayo kay BBM, no? At yan, yung pinakahuling reaksyon kay Luke Salaum, Takulod, yan. BBM Sara, wala nang iba. Yes, no? Alam natin yan, napaka-solid tayo at wala na tayong ibang susuportahan kundi ang ating tambalang BBM Sara. Pero balik tayo dun sa topic natin, no? Sabi ko nga kanina, hindi tayo magiging bias, no? Okay, unahin natin yung qualification kasi yung ang topic natin ngayon, pag-uusapan natin, mga qualification ng ating mga pwedeng iboto o pwedeng pagpilian ngayong 2022 sa alala na ito. Mahalaga yung mahalaga yung mga background nito. So dito pag-uusapan natin yung mga tinatawag na qualification nila. So unahin na natin yung ating pambato. Yan, unahin na natin si Bongbong Marcos, si BBM. Okay, yung unang pag-usapan natin dito yung educational background ni BBM. Kasi ito yung madalas na ipukol sa ating ipukol sa ating manok o kandidato na si Bongbong Marcos. Tignan na lang natin kung ano yung dito, ano yung katotohanan. Kasi maraming sinasabi, nakakatawa sila, no? Yung mga diploma raw ni Bongbong Marcos, peke, no? Talagang hindi nila nare-recognize. Pero tignan natin. Alam nyo, hindi lang naman yan sa tinatawag na diploma. Maraming nakagraduate. Maraming sinasabi na tatas ng pinag-aralan. Ano nangyari sa bayan natin? Sobrang tatas ng pinag-aralan. Wala namang talagang naging solusyon. No? Pero mga solusyon, pero hindi yan yung tinatawag na pamantayan na yung edukasyon. Pero hindi natin sinasabing hindi mahalagang edukasyon, napakahalaga niyan. Pero hindi yan yung isang sangkap lang yan, no? Na isang pinuno, isang leader ng isang bayan para pamunuan ng bansa. Pero hindi yan yung assurance, no? Tulad nga na sinabi ko, maraming ang tatas ng pinag-aralan. No? Pero hindi naman, nangyari sa bayan natin? Wala naman nangyari. No? Kaya, hindi lang yan, no? Ulitin ko, napakahalaga ng edukasyon. Pero isang sangkap lang yan at bahagi. Mahalaga pa rin yung pinaka-puso nito sa bayan, passion, pagmamahal. No? So, unahin natin ang ating pambato. Walang iba kundi si Bongbong Marcos. Yay! Okay. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, no? Sa mga nanonood, umpisa na po natin. So, ito yung qualification ng ating presidential candidate. Walang iba kundi si Bongbong Marcos, no? Lang natin yung konting background niya. Ferdinand Bongbong Marcos Jr., born September 13, 1957. Excuse me. So, halos kasing idaran lang ito ng aking nanay, no? Also referred to by the initial BBM, yun nga, Bongbong Marcos is a Filipino politician who served as senator from 2010. So sa 2010, dito lang siya nagkaroon ng tinatawag na pagkakataon. No? Kasi si Bongbong Marcos, 1995 yata siya tumakbo pero hindi nagkaroon ng pagkakataon. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon na siya ay manalo. Kasi during that time, mga kalaban nila sa politika ang nakaupo, yung mga oposisyon. Yan ang mga nakaupo dyan. So alam mo naman, dilawan ang nag-aari nun. Kaya hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Pero noong 2010 hanggang 2016 yan, siya nabigyan ng pagkakataon na manalo. Tignan mo si Bongbong Marcos from 2010 to 2016, isang termino lang. Pero ang daming nagawa ni Bongbong Marcos. Ang daming niyang naipatupad, napatas, no? Ang daming niyang nagawa sa bayan. Mga 2010, bali, ang dami niya nagawa sa terminong niya. Kaya nga sinasabi ko, maraming umupo sa tinatawag na pamahalaan
tagal-tagal nila, wala naman silang talagang nagawa. Pero hindi naman lahat, no? Meron tayong mga iba na maraming naglingkod o lingkod bayan sa ating bayan. Marami rin naman nagawa, pero merong ilan no? Ang tagal sa posisyon, wala naman nagawa sa bayan natin. Wala namang naiambag o wala namang nai-contribute na malalaking project, napakinabangan ng bayan, no? Yung mga batas, kung meron ba, yung iba nag-aano ng batas, nagpapasa, walang kakwenta-kwenta, no? Ibig sabihin, hindi kailangan at hindi napapanahon. At yan yung gusto nating mangyari, na sana itong mga mambabatas natin, na pag mapapasa naman sila ng batas, yung kailangan, yung mapapakinabangan, hindi yung naisip na lang nila kung ano yung ipapasa nila batas, hindi nag-iisip kung ano yung dapat tama. Dapat na batas na talagang ipasa na mapapakinabangan. Kasi yung pinaka-importante, yung mapapakinabangan ng taong bayan. At hindi lang yung basta naisip mo yung batas, okay, ipasa mo na yan. Sira-sira, ano bang mangyari sa bayan natin? Pero ang tanong yan is, ito ba makakaputi pa itong batas na ito? Kaya yan yung sinasabi ko, maging matalino tayo mga giliw na kababayan, kapatid sa pagpili, pagboto ng ating mga ihahalal sa bayan to. Kasi lagi ko nga inuulit, sinasabi ko lagi, yung pagboto natin ay dyan nakasala yung tinatawag na future. Hindi lang natin mga magulang, no? Hindi lang tayo, kundi lalo na yung mga kabataan, yung mga anak natin, yung mga bata. Sila talaga yung pinaka-importante at sentro ng pag-uusapan natin to kasi dito nakasalalay yung pinabukasan ng ating mga anak, no? Yan ang kailangan nating malaman. So sabi nga rito, BBM is a Filipino politician who served as senator from 2010 to 2016. He is the second child and the only son of the President Ferdinand Marcos. Okay, and former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Sabi dito, yung pag-usapan naman natin dito yung early life ni Ferdinand Marcos. So ito na yung sa edukasyon niya, no? Ferdinand R. Marcos Jr., nickname Bongbong Marcos, was born on September 30, 1957. Yun nga, kay Ferdinand T. Marcos. Basahin natin yung ano niya rito, profile niya rito. Yung Imelda Remedios Visitacion Romualdez. Romualdez, his father Ferdinand Sr. had been representative of the 2nd District of Ilocos Norte. So ito yung background ng kanyang tatay, no? Dating Pangulo at the 10th President of the Republic of the Philippines na alam na natin, napakagaling ni Ferdinand Marcos Sr. Talagang nakita mo naman yung mga nagawa ni Ferdinand Marcos, no? Yung senior. Talagang makikita mo. Kasi kung iisipin mo, kasi Bongbong Marcos, nasa dugo niya na talaga yung pagiging pinuno, yung passion ng ama niya, nakita niya talaga. Marami nagsasabi kay Bongbong Marcos, kaya ba't ang lagi yung pinapakita mo, yung kay Bongbong Marcos, hindi yung mga nagawa mo, kasi maraming pukul sa kanya. Sabi pa nga ng iba, ikaw, tatay mo, maraming nagawa, ikaw, marami ka bang nagawa? Yun ang dapat nilang malaman doon. Kaya itong natin, magiging fair tayo sa lahat ng i-cover natin dito, no, yung mga qualification ng mga tinatawag na presidentiable. Pero papakita natin yung mga hindi nakikita ng mga kababayan nating iba dyan, na lalo na yung mga antay kay BBM, yung mga akala nila wala nagawa to si Bongbong Marcos. Pero dito, makikita natin yung mga ginawa ni Bongbong Marcos sa bayan. Yung ano ba yung qualification ni Bongbong Marcos para maupo siya na maging president, next president o 17th president ng ating bayan. Katulad nga na sinabi ko, si Bongbong Marcos nasa dugo niya na talaga kasi yung tatay niya, makita mo nga naman, no? Naging representative ng 2nd District. At saka yung, kung alam niyo yung napanood niyo yung Iginuit sa Tadhana, yung pelikula ni Ferdinand Marcos Sr. na kung saan malaki din yung naging tulong sa campaign ni Ferdinand Marcos during that time dahil nanalo siya dun Kasi pinakita dun yung yung buong biography ng buhay ni Ferdinand Marcos kung gaano siya kagaling kaya talino
At isa sa tagpo na makikita natin to, yung si Bongbong Marcos siya yung gumanap na mismong Bongbong Marcos na hindi sila kumuha ng child actor para gumanap dun sa role ni Bongbong Marcos. Mismong si Bongbong Marcos talaga yung gumanap doon. At during that time, sabi nga ni Bongbong Marcos, nung bata pa siya, I want to be a politician. Pero yun, nangyari talaga yun eh. Nangyari yun. Yung sabi niya na gusto niya magbigay sa mga mahihirap ng bigas, yung ulam, no? Makatulong siya sa bayan. Talagang, una, hindi alam ng kumbaga yung nanay niya, nagulat dun eh. Saka yung lola niya nakapagsalita yung bata. So, kasi nasa dugo talaga eh. Andun talaga yung nasa dugo talaga ni Bongbong Marcos yung talagang maglingkod sa bayan. Hindi naman nakakapagtaka yung tatay niya. No? Ulitin ko, yung tatay niya maraming nagawa. At sa mga hindi nakakalam, si Bongbong Marcos maraming nagawa din niya. Mamaya pag-usapan natin nila. Pero, excuse me, punta muna tayo dun sa mga background niya ngayon. Okay. When he was born and became senator 2 years later, Marcos Jr. was only 8 years old. Okay, 8 years old lang si Bongbong Marcos nung time na yon. Nung kanyang tatay ay naging senator, yan. His father was first inaugurated as 10th President of the Philippines in 1965. 1965 po naging presidente itong si Ferdinand Marcos Sr., kanyang tatay. But because Ferdinand Marcos Sr. term was extended by his 1970 Declaration of Martial Law. Okay. Ito yung mga hindi naunawaan ng mga, lalo na ng mga kabataan. Kung bakit ba nag-declare si Marcos ng tinatawag na martial law, ay ito ay hindi lang naman ginawa niya para sa pagpapalawig ng kanyang tinatawag na termino, kundi nung time kasi noon, marami nang gugulo sa bayan eh. At kailangan niya talagang ipagtanggol ang bayan. Kahit ikaw naman sa kalagayan ni Ferdinand Marcos, anong gagawin mo pag nandoon ka? Ang dami nang gugulo sa'yo tapos hindi mo susupilin o hindi ka gagawa ng paraan. Siyempre kahit ikaw naman gagawa ka talaga ng paraan para yung bayan mo ma-secure dito sa mga nanggugulo na ito. At during that time, yan, yung mga nanggugulo sa bayan, sa estado, ito yung naisip ni ni Ferdinand Marcos na gawin para itong mga nanggugulo na ito is may terminate sila o tawag dito mabawasan ko sila, maalis tong mga nanggugulo sa bayan. At alam naman natin kung sino yung mga nanggugulo sa bayan natin during that time ng pamumuno ng ating Ferdinand Marcos. Ayan talaga. Kaya during that time, pero hindi niya yan. Hindi lang siyang tinatawag na nagpasa niyan. Kinonsulta niya ito sa Kongreso. Yung sinasabi nilang diktador si Ferdinand Marcos, malaking kalokohan yan. Nakakatawa kayo, hindi totoo yan. Dahil bakit? Kung diktador talaga si Ferdinand Marcos during that time, ang ginawa niya, ito, ipasa niyo to. Okay, gusto kong mangyari to. Hindi niya na pwedeng sabihin kung talagang diktador siya, in-execute niya na lang Okay, execute niya yan. Gusto ko mag-martial law, ganun. No? Ang ginawa niya, tinanong niya yung mga congressman kung okay ba sa atin to. Nagawin natin to kasi nasa state of kumbaga sa calamity. Nasa state tayo ng calamity at nang time na yan, kumbaga crisis tayo sa kapayapaan Kumbaga marami nang gugulo at kailangan talaga nating gawa ng solusyon to ng presidente. Kaya yan, tinawag niya yung mga kongresista, saka ipinasa yung tinatawag na martial law. Yan. Para sa kaalaman ng iba, para malaman nila, lalo na yung mga kabataan, hindi nag-martial law si Ferdinand Marcos para mapawalawig lang yung kanyang tinatawag na termino. Kundi ginawa niya ito para proteksyon sa bayan. So dapat malinaw sa atin yan, mga kababayan, na hindi ginawa ni Ferdinand Marcos yan para sa kanyang sarili. Ginawa niya yan para sa bayan. Then, eto pa nga, at nagtataka kasi yung iba Bakit umabot ng 20 years si Ferdinand Marcos? Sinasabi nila kasi diktador, napahaba ng termino. Hindi yun
Alam nyo ba nung hindi pa nagagawa ang Philippine Constitution noong 1987, yung Constitution nila Cory at saka ng mga kasama niyang gumawa ng batas na yan, ang presidente kasi pwedeng tumakbo. Kasi iba pa ang Constitution ng time na yan Pwede pang mag-re-elect hanggat gusto siya ng tao. So malinaw yan lalo na yung mga kabataan, tandaan nyo, na ang presidente dati, kaya umabot si Ferdinand Marcos ng 20 years kasi gustong-gusto siya ng tao Gustong-gusto siya ng mga kababayan natin kasi unang termino pala, makita mo, puro higanteng tawag dito, mga nagawa sa bayan ng mga naitulong niya. Ang lalaki. Yung mga ospital, tignan mo kung hindi na ipatayo ni Ferdinand Marcos yung mga ospital na yan, ano kaya mangyayari sa bayan natin ngayon? 2020, 2022, no? 2021, noong nakarang taon. Kung wala yung mga ospital na yan, ngayon pa nga lang kinukulang na tayo ng mga ospital paano kung wala yung mga ospital na pinatayo ni Ferdinand Marcos nung time na yon, nung siya ay nanunukulan from 1965 to 1986. Saan pupulutin yung mga na-COVID ngayon? No? Saan kaya pupulutin? Walang ospital, kulang pa nga kung yan, hindi ba nga na buo yung mga ospital na yan, malamang, sa alamang, sigurado, kawawa yung mga Pilipino. Dahil ngayon pa lang kulang paano kung wala pa yung ospital? Saan nila dadalhin yan? Kaya si Ferdinand Marcos, yung senior, yung tatay niya, maraming nagawa talaga yan. Okay. At si Ferdinand Marcos, nahalal niya mga age 46, 47, 48, mga ganyan yung edad ni Ferdinand Marcos At talagang sa unang termino niya, ang ganda niya, daming nagawa ni Ferdinand Marcos. So balik tayo kay Bongbong Marcos kasi it's all about naman kay Bongbong Marcos sa qualification niya Baka sabihin nagiging bias tayo pero sinasabi ko lang yung background ng pamilya ni Bongbong Marcos. Excuse me. O ni BBM, ni Ferdinand Marcos Jr. Sa dugo niya talaga, tingnan mo yung tatay niya, dami nagawa. Kaya hindi nakakapagtaka si Bongbong Marcos, ang dami nagawa talaga niyan. Pero balik tayo dun sa niya, edukasyon niya muna, yung unahin natin. So si Marcos o si BBM first studied at the Institution Teresiana and Lasal Green Hills in Manila, where he obtained his kindergarten and elementary education, respectively. In 1970, Marcos was sent to England. Nung time na yan, nung 1970, pinadala na si Bongbong Marcos sa Inglaterra, sa England, where he lived and studied at the Word School, an all-boys Benedictine institution. Ito yung mga institusyon na kung saan pinag-aral si BBM na puro lalaki lang, walang babae rito, Talagang dito siya nag-aral He then enrolled at St. Edmund Hall, Oxford, to study politics, philosophy, and economics, o yung tinatawag nilang PPE. Okay. So yung mga school talaga ni BBM, talagang gaganda, Talagang prestige talaga. Ang lulupit, England pa siya nag-aral, St. Edmund Hall, Oxford. Nag-study siya ng politics noon, philosophy, and economics. Pero sinasabi ng ilan, however, despite his false claim that he graduated from BA o Bachelor of Arts in Philosophy, Politics and Economics, he did not obtain a degree. Okay? Hindi raw nakatapos si Bongbong Marcos. Pero hindi kasi nila alam lalo na yung mga parang nagre-reklamo rito kay Bongbong Marcos, wala raw karapatan pa Kasi, ewan ko, basta may masabi lang sila Basta may pukol lang sila sa tao. Hindi raw nakagraduate. Pero hindi raw graduate si Bongbong Marcos Pero kasi yung equivalency ng tinatawag na special diploma, during that time, ito yung kasi yung claim ni BBM, ni Bongbong Marcos, nung nag-aaral siya. Yung special diploma, kano raw yan, tawag dito, equivalent ng bachelor, hindi naman natin alam talaga yun Kumbaga kahit yung mga kababayan natin, hindi naman nila alam yun. Kasi Bongbong nakakalam doon.
Siya nag-aaral dun eh. Alam niya during that time kung anong equivalent ng special diploma sa social study. Kaya, pero ano pa man yan, hayaan na natin sa mga tao yan, kung ano yung pagtingin nila dyan. Ang mahalaga, tulad nga na sinabi ko, hindi lang yung edukasyon yung pinaka-tawag dito. Masasabi nating sisilipin mo sa isang kandidato para i-ano mo lang siya. Pero mahalagang part yun, no? Pero tingnan natin dito kung ano yung nagawa ng isang tao o yung kumakandidato. Yan, no? Thus making him eligible for a degree instead he received a special diploma. Ito nga yung pinupukol kay Bongbong Marcos. Di rin siya bachelor degree, kundi nakatanggap lang ng special diploma. Pero diploma is diploma pa rin. Ibig sabihin, hindi ka tatanggap doon kung hindi mo natapos yung kursong yun. Kaya graduate pa rin. Ayan na dapat nating maunawaan dyan. Natapos niya pa rin yung kanyang kurso. Ewan ko yung katitid ng utak ng mga taong pumupukol kay BBM. Kung hindi niya natapos to, hindi siya magkakaroon ng special diploma eh. O, diba? Yun lang yun eh. Which is an award to be taken mainly by graduates, sabi rito. Dun sa research natin, according to British Academic Administrator, Sir Norman Chester, yan. Excuse me. Bira. Uso talaga yung tinatawag na Omicron. Hindi. Talagang malamig lang talaga. Grabe, no? Ang lamig talaga ngayong panahon to. So siguro siyempre yung hanging habagat nung December, nadadala pa rin kahit sa mga panahon ito, yung lamig ng panahon. Pero, well anyway, balik tayo sa topic natin. After the People Power Revolution, the presidential on good government found out yan. Inapol talaga sa mga Marcos to, no? At talagang pinag-initan talaga mga Marcos. Kaya natatawa din ako dito during that time. Yung pamilya raw nila, alam naman ng mga kababayan natin lalo ng mga loyalista kinidnap ng pamilya nila diniretso dun sa tawag dito, sa Honolulu, Hawaii. Dun talaga. Nakialam yung gobyerno ng Amerika, pinanghimasukan yung pamahalaan natin. Imbis na sa Ilocos sila dalhin, dun, dinala, kinidnap, para hindi na makabalik talaga, no? Kaya yung sinasabing tumakas si Ferdinand Marcos, yung pamilya nila, walang katotohanan yun, puro kasinungalingan yun. Kasi bakit tatakbo si Ferdinand Marcos sa bayan niya? Wala naman siya talagang ginawa. Totoo nun, pinagkaisahan talaga siya ng mga oligarko during that time. Yung talagang totoo nun, hindi siya tumakas. Ay yung sinasabi nila, walang katotohanan yun. At during that time, nung si Fabian Ver, sabi niya kay Pangulong Ferdinand Marcos, anong gagawin natin sa mga tao, armado na sila, nasa kanila na yung mga nagrebelde. Yung sila nag-traidor nung during that time, yung mga tumalikod, yung mga opisyalis niya, sila Valdez Marcos, Valdez Ramos, no? Sila Enrile, no? Na ngayon nagsisisi kung bakit ginawa nila yung kataksilan na yon kay Ferdinand Marcos sa Pangulong Marcos. Ano nangyari sa bayan natin pagkatapos nilang pagplanuhan si Ferdinand Marcos na napakabuting presidente, napakagaling na presidente. Ano nangyari sa bayan? Naghirap, nga ang bayan. Kaya ang daming namasukan sa ibang bansa, nagpakatulong doon, nagpakalipin. Biruin mo, nagpakalipin yung mga kababayan natin. Pero during that time, 1965 na umupo si Ferdinand Marcos, ang mga Pilipino ang talagang hinahangaan nila. Ang Pilipino ang mga sinasabi nilang taas ng pagtingin nila sa Pilipinas during the time ng golden era o golden years ni Ferdinand Marcos. Pagkatapos nun, wala na nangyari. Wala na Ano yung mga sumunod kay Ferdinand Walang nagawa na magandang pinakamalalaking proyekto talaga. Si Ferdinand Marcos lang during that time. So balik tayo kay BBM, no? Marcos enrolled in the Master in Business Administration program at the Wharton School of Business, University, Pennsylvania. So meron si Ferdinand Bongbong Marcos na Master in Business Administration program, no? Sa Pennsylvania.
sa Wharton School of Business at saka sa University of Pennsylvania in Philadelphia, USA, which she failed to complete. Okay, inaamin naman ni ano yan, ni Bongbong Marcos na hindi niya natapos. Pero yung kanyang diploma, natapos niya yun. Kaya yun ang maganda kay Bongbong Marcos. Kung ano yung totoo, inaamin niya. At hindi siya katulad ng ilan dyan na pretentious, nagpe-pretend. Eto, natapos niya. Pero itong sinasabi niya, yung master niya, hindi natapos niya. Kasi nga, sabi nga rito, he claimed he withdrew from the program of his na kanyang pag-aaral. Kasi during that time, nung election na yun, tatakbo siya ng pagka-vice governor ng Ilocos Norte. Yan. Vice governor ng Ilocos Norte noong 1980. Kaya napilitan siyang tumigil. Kasi nga, mag-aaral siya. Yan. So, si Bongbong Marcos, ang kanyang educational background niya is nag-aaral niya ng University of Oxford sa Inglaterra. So, yun yung background niya, no? At tignan naman natin yung mga nagawa ni Bongbong Marcos sa ating bayan. No? Kung ano yung mga nagawa na iambag ni Bongbong Marcos, yung mga batas na naipasa niya. Kasi sabi nga nila, ng mga kumakalaman kay BBM, yung mga anti-BBM, si BBM nagpakita lang nung tinatawag na ano lang raw tawag dito, yung election lang. Yan ang alam nila eh. Hindi raw siya nakita ng Yolanda, hindi raw nakita ng tawag dito, ng mga kalamidad, no? Pero hindi nila alam kay BBM. Kaya nga yung commercial niya, no? Sabi niya nga wala akong panahon. Parang ngumaw-ngaw lang. Ugali ni BBM yan. Doon sa ads niya, sabi niya hindi ko ugaling ngumaw-ngaw lang. Yung iba puro ngaw-ngaw Puro salita, wala namang nagawa sa bayan natin. At sabi pa nga ni Bongbong, sabi niya sa ads niya, no, yung bagong ads niya, wala akong panahon na makipag-away. Tingnan mo si Bongbong Marcos, hindi niya pinag-aaksaya ng panahon niya pag-aaway. Ang gusto ni Bongbong Marcos, yung batas na tinatawag na mapapakinabangan ng taong bayan, dyan siya nakapokus Hindi yung iba, puro hearing, hindi natin sinasabi na hindi mahalaga yung hearing, yung tinatawag na may mga kaso talaga na dapat habulin. Pero kasi, wala silang ginagawa na puro puro nauubos siya, puro pagsilip sa mga kapwa politiko nila minsan, no? Puro pagsilip, puro yun na lang na nila, puro pagsilip Pero yun, ano ba yung batas? Kaya nga tinagurian to si Ferdinand Bongbong Marcos na hindi sumasama sa mga ganiyang mga ganyang paghiring kasi hindi raw siya namumulitika. Kasi ang sabi ni Bongbong Marcos, yung iba ginagamit lang yung mga pamumulitika na yan sa tawag dito sa kanilang sariling kapakanan. Yun ang gusto nila. Sariling na kapakanan kaya sumasali sila dyan. Pero si BBM kasi pag alam niyang nonsense yung mga hindi basta-basta nakikisaw-saw yan. Focus ni Bongbong Marcos sa pagpapasa ng mga batas na mapapakinabangan, lalo na yung kabataan dito. Isa sa qualification na makikita mo kay BBM o kay Bongbong Marcos, lalo sa mga kabataan ito, no? Tingnan niyo si Bongbong Marcos, hindi lang yung apelido niya, lalo sa mga antay dyan. Huwag niyo titignan yung apelido niya. Tingnan mo yung kanyang track record. Lalo sa mga kabataan, ang daming naiambag ni Bongbong Marcos. Simulan natin sa edukasyon. Dito, no? Education. Sabi rito, empowered of the youth is an issue that Senator Marcos has always been passionate about. Pinakamahalaga kay Bongbong Marcos yan. Yung tinatawag na ma-empower yung mga youth, yung mga kabataan. No? Kaya in fact, that every first law that he authors as a neophyte congressman in 1992, nung siya'y bago pa lang sa pagiging congressman niya, no, was the establishment of the Philippine Youth Commission. Okay. Na iba na yata yung tawag dito, NYC na yata. No? So sa'yo nagtatag niya ng commission na yan. Yung National Youth Commission, pero ang pangalan pa niyan dati, pinalitan na lang ngayon Naging National Youth Commission na lang. Pero dati Philippine Youth Commission yan nung time. Nung time ni Bongbong Marcos, nung congressman siya nung 1992.
emphasizes that education is an important factor in nation building. Senator Marcos filed the following bills to improve the state of education in the country. Okay, ito yun, no? Yung una, yung Senate bill ni Bongbong Marcos na number 3106, Public School Teacher Salary Upgrading Act. No? During the time, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay pinasa niya yung Public School Teacher Salary Upgrading Act. Yung pagpapataas ng sahod ng mga tawag dito, ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Yan. Na hanggang ngayon napapakinabangan ng mga teacher ngayon. Ang dami nakikinabang niya sa panahon natin hanggang ngayon yan. At yung Senate Bill number 2531, isa sa mga pinasa ni Bongbong Marcos na ito isa sa may kukonsider mo kay Bongbong Marcos na pwede mo siyang iboto kasi ang dami niya nagawa talaga na batas eh. Kung saan, tignan mo yung nagawa ni Bongbong Marcos nung siya ay governor, ng senator, ng congressman siya, makikita mo ang dami niyang ginawa na pwede mo mapag-isipan. Mas marami siya magagawa kung siya ay magiging presidente ng ating bansa. Maraming may tutulong pa sa bayan natin si Bongbong Marcos kung siya yung tinatawag na may luluklok, may hahalal ng mga Pilipino. Kaya kailangan talaga natin si Bongbong Marcos. Yan ang talagang, kaya nananawagan ako sa mga BBM, Sara dyan, talagang full support tayo, talagang pakita natin yung persa natin, no? At nakita nila yan kung paano yung persa natin, no? Napakalakas. So, eto nga, balik tayo, no? Ano pa yung mga nagawa ni Bongbong Marcos? Kasi sinasabi nila, walang nagawa. At nagpakita lang nung eleksyon. Pero hindi mo nakita na gumawa ng mga kung ano-anong batas, anumang bagay, no? Ito nga, Teacher Senate Bill number 2531, Teachers Education Act of 2010. Ano yung nilalaman nito? The bill mandated continuing education for all private and public school teacher in all levels of education. The bill was filed to strengthen the country education system by supporting its educators. Yung pagsusuporta sa mga educator, no? Talagang yung pagsusuporta sa mga, kasi gusto ni Bongbong Marcos na tawag rito yan ay mapabuti yung mga teacher natin, no? Magkaroon sila ng mga special, yung mga support, no? Yung sa ating bansa, yung supporting sa mga educator, talagang masuportahan sila. At yan, nakikinabang din yung taong bayan dyan, ng mga guro sa ating panahon. At yung Senate Bill, ito isa sa pinasa ni Bongbong Marcos. Senate Bill number 2532, First Class Public School and Libraries, Act of 2010. Okay, nung naging senator siya nito. The bill made it mandatory for all public school libraries to have first-class libraries. The bill was filed to promote quality education in public schools. So yung batas na ipinasa niya sa lahat ng public at saka sa mga public schools na talagang inano niya to, pinaganda niya yung mga libraries. Naglalayo na itong batas na ito na isulong yung batas na pagandahin yung mga libraries. Maging first-class libraries, yung mga public school. At yan ay pinapakinabangan ng ating mga kababayan sa ating panahon. Ano pa yung mga naipasa ni Bongbong Marcos? Senate Bill number 2888, Moratorium on the Creation of Conversation of State University and Colleges, Act of 2010. Yan, yung paggawa ng mga universities, no, tsaka colleges. Katulad nung time ng tatay niya, sa time ng tatay niya, ang daming naipagawang kolehiyo, maraming university. At yan ay sinusundan ng yapak ng ni BBM. Marami rin siyang naipatayo na universities and colleges. The bill sought to impose a 3-year moratorium on the creation of the new state universities and colleges. The bill was filed to give Congress and the Commission on Higher Education, CHED, more time to assess and upgrade existing state colleges and universities to competitive levels. Yan, ang dami, ang ganda, no? Ano pa? Kaya mo yung nagawa niyan, no? Nakinabang yung mga kababayan natin yan. Nakapag-aral sila ng libre, maraming eskola, maraming bagong universidad na kung saan hanggang ngayon napapakinabangan ng ating bayan. Katulad ng kanyang amang Ferdinand Marcos. At alam nyo ba mga kababayan, no? Lalo na yung mga kabataan natin,
lalo na yung sa mga Ilocos. Yan. Alam naman yun natin na si Ferdinand Marcos Sr., napakadami. Lahat ng tinatawag na state universities and colleges, sa totoo lang, kay Ferdinand Marcos Sr. nanggaling lahat ng proyektong yan. Kaya nga tinawag siya nung tinaguriang siyang the president, nation builder. Dami niya nagawa. At hanggang ngayon, napapakinabangan. No? So yan, may mga humahabol na mga nagko-comment dito. No? Kay Rain, Hakuya, sabi niya, BBM and Sara, sila ang president ko at vice president. Yan. Maraming salamat po. Shout out sa iyo kay Rain, no? Maging kay Milagros Salazar, no? Maraming salamat sa pagtutok. Sabi niya, BBM, Sara, the best. At siguradong may mga magagawa sa ating bansa katulad ng kanilang ama at kanilang mga ama na may nagagawa. Yun, totoo yun. Kaya shout out sa pinakang the greatest president natin, dalawa yan, no? Si Ferdinand Marcos Sr. at saka si Tigong. Talagang nakita mo, bilib din ako kay Duterte. Kaya kahit na maraming pumapatikos sa kanya ngayon, siguro meron naman siyang may mga dahilan siya kung bakit niya gusto niya ipampatupad yan. Hindi natin alam kasi, no? Tignan din natin yung mga kung ba't ginagawa ng mga presidente yan. Kasi may reason yan sila kung ba't nila ginagawa yung mga bagay na yan. At si Digong, tignan mo sa 6 years na siya ay tawag rito nanungkulan. 6 na taon, no? Nakapagpano siya ng tren. Yung mga, tapos tinuloy niya yung mga project na mga predecessor niyang Pangulo. Tinuloy niya lahat yun. Ibig sabihin, kaya pala 6 na taon, pwede palang ipagpatuloy yung mga proyekto ng mga naunang Pangulo na hindi nagawa ng mga nauna sa kanya, no? Okay, wait lang, nalulubat yung ating laptop. Charge lang natin, excuse me, mga kababayan. So yun, balik tayo. Napapakinabangan ng mga kababayan natin. No? 6 na taon, nagawa niya lahat yung mga proyekto ng mga nauna sa kanya. Yung iba, natapos na lang, ay nako, hindi nagawa yung mga pangkalahatan yan. Daming ganyan. Natapos ang mga termino ng mga politikong iba, wala nagawa. Ewan ko. Ganun. Kaya nga yung ibang mga kababayan natin, sinasabi, masama yung loob nila. Sinasabi nila na sayang ang pinapasahod ng mga kababayan natin. Wala nangyayaring progresibo. No? Kaya, totoo naman yun, hindi naman nagbabayad ka ng tax. Lalo na yung mga malaki yung binabayaran. Yung mga, kaya nga si Willie Revillame, sabi ni Willie Revillame, puro awayan na lang kayo. Puro pakaya na lang. Nakakaya, sabi ni Willie Revillame. Pero yun mo hindi politikong tao to si Willie Revillame. Pero nasabi niya yun. Kasi nakakaano nga naman talaga. Pero mo, imbis na mag-away-away kayo magkakasama sa pamahalaan, kayo nagtitirahan, kayo nagsisiraan. Dapat hindi ganun. Dapat unity, magkaisa. Hindi yung mga para umangat ka lang, maninira ka ng kapwa politiko mo, maninira ka ng kapwa nasa gobyerno mo. Para umangat ka, hindi yun ang kailangan ng bayan. Ang kailangan ng bayan, solusyon. Ang kailangan ng bayan, alam nyo, mga kababayan, no? Ito yung mapanawagan na natin sa mga lahat ng mga mapalokal o mapanasyonal. Gawin nyo yung trabaho nyo, hindi yung pag-uubusan nyo ng panahon, yung pakikipag-away at hindi naman niya kailangan ng bayan natin para umangat tayo. Yung buhay ng mga kababayan natin is tawag dito ay maiangat, maiano sa tamang landas na mapano yung mga buhay ng ating kababayan. Hindi naman yun ang kailangan ng mga kababayan natin. Yung pag-away-away nyo, hindi yan.
Ang kailangan ng bayan, mag-isip kayo ng mga batas na makakatulong sa ating bayan, yung napapanahon. At the same time, yung mga proyekto na dapat gawin, yan yung dapat na isinusulong, hindi yung puro pag-aaway, pagtatalo-talo na lang. Kaya nadedivide yung bansa natin, puro sigitan, puro pag-aaway. Kaya sabi ni Bongbong Marcos sa kanyang ads, wala akong panahon makipag-away. Kasi si Bongbong, hanggang na kay Bongbong, kahit inaaway na siya, wala siyang pake. Kahit pinagsasabihan siya, alam natin nung presidential debate noong 2016, pinagtulungan siya halos doon, karamihan. Pero ano yung ginawa ni Bongbong Marcos? Hindi siya nakikipag-away. Dumedepensa siya sa tama. Pero hindi siya yung tipong nakikipag-away. Kahit minumura na nga raw siya ng mga kung sino-sino lang yan. Okay lang, hindi nagalit si Bongbong Marcos. Pananaw niyo yun no? May respeto si Bongbong Marcos Maganda yung kanyang background kasi pinalaki siya ng tatay niya na tsaka nanay niya na maayos. Kaya hindi siya pumapatol sa mga walang kakwenta-kwenta, si BBM. Kaya ang ganda ng kay BBM Talagang makikita mo disenteng tao talaga si Bongbong Marcos. At hindi basta-basta pumapatol siya dyan. Yan. Shoutout po tayo kaya may nag-comment dito. Alam niyo naman basta pag may nag-comment sa atin, binibigyan natin ng importansya yan kasi mahalaga din yung mga sasabihin ng ating mga kababayan. Sabi ni, shoutout muna kay Tonsing Suarez Hernandez, mabuhay ka kapatid. Sabi niya rin po, salamat sa mga patutuo mo tungkol sa mga nagawa ni Ferdinand Marcos hanggang ngayon. Maraming salamat din, kapatid na Hernandez. Shoutout sa iyo, Ferdinand Marcos. Kasi kailangan natin yan ilahad natin yan, yung mga katotohanan. Kasi tayo ang mga nakaabot yan na kung saan pinapasinungalingan ng mga taong ito, ng mga kumakalaban kay BBM sa mga Marcoses. Kasi kaysa naman na kayaan natin ng mga loyalista, tapakan ng mga Marcos, hindi ganun. Kasi ilalabas natin yung katotohanan at tatawang katotohanan, na tamang katotohanan. Hindi tayo papayag ng mga loyalista. Pero nagiging patas tayo. Tingnan mo, reaksyon balita ngayon. Ganyan. Tayo kapatas. Papakita namin kung ano nagawa ng namin, Bongbong Marcos namin. Papakita namin kung ano na-achieve ng kanyang panunungkulan. Papakita din namin naman yun sa inyo para malaman natin, mag-compare tayo kung sino yung maraming nagawa. So, hindi tayo bias. Pair na pair kami. Pair na pair ang mga loyalista. Pair na pair si BBM. Sabi nga ng ating ating kasama, salamat. Basahin natin ulit yung sinabi niya. Salamat sa mga patutuo mo sa mga tungkol sa mga nagawa ni Ferdinand Marcos, sa senior nga yun, tatay ni BBM, na hanggang ngayon patuloy na napapakinabangan ng mga Pinoy. Nakikinabang na sila, hindi pa magpasalamat. Binabatikos pa mga kontrabida, have a kind heart. Sabi nga ng ating kapatid, please naman, be kind to others. Tama, okay. Silip sila na silip Kaya nga, yan yung isa sa mga hindi nila nakikita. Sabi nga namin ng mga loyalista ng mga kaibigan ko, kung anti-Marcos na, iboikot mo lahat. Si Rapi Tulfo, sabi niya kung si Erwin Tulfo pala, sabi ni Erwin Tulfo ng ating kasangga, Erwin Tulfo, kung talagang anti-Marcos ka, i-boycott mo lahat ng mga pinagawa ni Ferdinand Marcos. Kung anti-Marcos ka, huwag kang sasakay sa LRT, MRT, PNR. Di ba? Totoo yan Talagang anti-Marcos ka, panindigan mo. Huwag kang sasakay dyan. Kasi anti ka mo Hindi pandirihan mo lahat ng pinagawa ni Ferdinand Marcos. Huwag kang sasakay dyan, wala kang karapatan sumakay dyan. Bakit? Anti-Marcos ka nga, di ba? Bakit ka sasakay dyan? Bakit ka pupunta dyan?
Kaya ayaw mo nga lahat ng mga nagawa ni Ferdinand Marcos po, sabi mo, no? Wala raw nagawa ko no si Ferdinand, no? Pero nakikinabang ka dyan, sumasakay ka dyan, di ba? Yun ang mahihirap no? Parang kapal na mukha na magsabi ng ganyan, pero hindi alam ang history. Lalo yung mga kabataan na nagrarally din sa mga universidad. Kaya ang sabi ng isang sayang yung mga pinag-aralan. Isang vlogger, totoo yung sinabi ng isang vlogger ni Mr. Rio. Yan. Tama naman yung sinabi ni Mr. Rio nung time na yun. No? Sabi niya, sayang yung, ano pa yung nag-aaral kayo sa mga universidad, kilala mga colleges. Pero mo nagrarally ka, pinapaaral ka ng gobyerno. Dapat ang pinatutunan nyo ng pansin, yung pag-aaral. Pinapaaral kayo ng magulang nyo. Inuubos nyo dyan. No? Kaya ang dami nagsisip, sumasali sa mga rally-rally ganyan. Ano nang nangyari sa buhay nila? Hindi ba namatay? No. Kasi sasali-sali sa mga ganyang activity. Yung iba, tumigil sa pag-aaral. No. Nangyari sa kanila, wala nangyari sa buhay nila. Yun yung pinapaaral ka ng magulang mo, ubusin mo ang panahon mo. Sentido ko mo, mga kabataan, maging matalino sana tayo. Pinapaaral kayo ng magulang nyo para maging magandang pinabukasan nyo. Hindi yung pinaaral kayo para sumali kayo sa rally na yan. At isa pa, ano naman yung kinalaman nyo nung during that time, 1965 to 1986? Hindi pa nga kayo, hindi pa nga kayo nabubuhay nun Hindi pa kayo pinapanganak ng time na yan. Hindi pa kayo tawag rito. Buhay ng time na yan. Paano nyo malalaman na pangit yung mga nagawa ni Ferdinand Marcos at walang nagawang maganda si Ferdinand Marcos? Paano nyo nasabi yun? Wala kayo sa time na yun. Kami ang nakaranas ng time na yun. Kung paano kaganda yung bayan, kung gaano katahimik, kung gaano kaunlad, at initingala, tandaan nyo initingala ang ating bayan. Alam niyo yung mga Koreano during that time, paglapag nila sa Manila International Airport, na pinalitan, kaya nga humihiling kami sa mga congressman, senator, may pasang bill na palitan yan. Yung tinatawag na Ninoy Aquino International Airport na yan, nombag niya. Sinasabi nga lang ibang commentator, anong nambag nitong taong po? Wala naman siya talagang nambag na maganda. Sabi nga lang, malapit siya sa mga kalaban ng gobyerno. Tapos, biruin mo, papalitan yung Ninoy Aquino International Airport, ay ang Manila International Airport, ipapangalan sa kanya. Ang alam ko lang na dapat pangalanan, kunyari ang isang lugar na dapat ipangalan sa kanya, yung tipong may nagawa ito. May nayambag, katulad ng ating mga bayani, no? Dami nayambag yan. Mga presidente, nayambag sa bayan. Pero, Ninoy Aquino, excuse me, mga kababayan, ano nagawa niya? Para siyang no? Puro oposisyon Parang yung katulad ng isang senator ngayon, nakalaban ng ating Pangulo, no? Mga kumakalaban sa kanya, puro pagtuligsa. Ang tanong, sa puro pagtuligsa nyo ba, may nayambag kayo sa bayan? May nagawa yung mga kumakalaban sa ating Pangulo? Wala Dapat, ang gawin nila sa Pangulo, suportahan na lang nila. Ano naman yung pagkukulang, pwede naman pag-usapan yan O Pangulo, medyo hindi yata maganda. Pag-usapan nyo ng personal. Malapit kayo siya, nakakalapit kayo, di ba? Kung may gusto kayo sabihin sa Pangulo, kausapin nyo ng masinsinan. No? Yung mga kababayan natin, hindi naman pwede makalapit ng kayo Duterte. Kaya nga kayo mga representante kayo ng bayan. No? Ito, gusto namin, mga lahat ng sektor, ito gusto namin. Kayo mga representante para sa Pangulo, kausapin nyo ng Pag-usap kayo, hindi nag-aaway-aaway kayo kasi nakakaya yun Pero yun mo, nasa gobyerno, kaya nakakalungkot nasa isang gobyerno, ang mga lahat ng inihalan natin sa ating bayan. Tapos, kayo nag-aaway kayo. Dapat nagmamahalan kayo Hindi nagsisiraan. Hindi nagkakalaban natin. Nakakalungkot yun.
Sabi mo, mga Pilipino tayo. Dati, ang mga Pilipino nagmamahalan. Tinatawag na, ang kalaban natin, foreigner, ibang lahi, ganuhan. Pero ngayon, tayo, nag-aaway tayo. Yung nakakalungkot, yung gusto ni Bongbong Marcos. Kaya nga unity, ang sinasabi ni Bongbong Marcos, unity. I will bring back the unifying leadership. Pagkakaisa, hindi pag-aaway-aaway. Maraming tumitulit sa kay Bongbong Marcos ngayon. Bakit yung kako na ang mga yung may mga kasong plan dyan, yan ang mga pinukuha niya. Yung may mga kaso ka ng mga nauputang. Pero tignan din natin, wala naman napatunayan. Akwet na napatunayan sa husgado, walang matibay na basis yung sinabi nila kay Jinggoy. Tapos yun si Jinggoy, bakit? Hindi naman napatunayan. Kaya kay Bong Revilla, na napagkaisahan lang. At alam nyo ba kasi, sabi nga ng ilan, na politika itong mga to kasi hindi sumang-ayon. Sabi ng mga kababayan natin iba, si Jinggoy at saka si Bong Revilla, na politika yan. Na politika sila kasi hindi sila bumabor para si Justice Corona yata. Kasi ganun hindi sila pabor Kalaban sila ng during that time. Kaya, yun, pinagkaitan sila. Pero yung silang dalawa, si Jinggoy at si Bong Revilla, silang dalawa, wala na patunayan dyan. Absuelto sila dyan. Kaya nga, ang gusto kaya yung tinutukol sa kanila na, huwag mo isama yan. Yan. Diba makasama natin o yung mga ibang tao. Kasi raw, pangit ba't sinasabi niya. Kaya nga, ang kagandahan kay BBM, palakpakan natin si BBM. Walang masamang tinapay kay BBM. Sinasabi natin walang masamang tinapay kay BBM. Kahit yung mga nagsasabi na hindi dapat sila isama, pero dahil kasi pagkakaisa yung hiling ni BBM o ni Bongbong Marcos, yan ang kanyang Kaya lahat ng niya, dating magkakaaway, dating nagkaroon ng kapalitan, gusto niya pinagsasama-sama niya yan. Kasi ayaw niya yung bansang Pilipinas, katulad ng tatay niya na nag-away-away. Ang gusto ni Bongbong Marcos, katulad ng tatay niya si Ferdinand Marcos, pagkakaisa talaga. Huwag tayo mag-away-away. At yun ang gusto ng tatay niya ni Ferdinand, ni BBM yung tatay niya si Ferdinand. Ang gusto niya yung mga Pilipino nagmamahalan, nagtutulungan. Kasi sino pa bang tutulong sa kapwa Pilipino? Kundi yung kapwa mong Pilipino, kaya hindi tayo dapat mag-away Tsaka dapat, panawagan lang natin mga kababayan sa mga kumakandidato ngayon mapa-local, mapa-national. Huwag tayo mag-away-away, huwag tayo ang kailangan ilatag yung sa bayan, na kailangan ng bayan, plataforma. Hindi yung makikipag-away kasi siraan mo para Hindi naman yun Ang kailangan dun, dapat, plataforma. Malinaw na plataforma. Ano bang magagawa nyo sa bayan? Ano ba yung dapat natin gawin para yung bayan natin ngayon, umangat ngayon? Lalo na sa ganitong klaseng pandemya, ano ba yung dapat natin gawin? Kaya nga nakakalungkot no? Kayo nag-away kayo, dati kayo magkakasama. Okay lang naman na, kunyari, dati magkasama kayo, tapos kakandidato kayo sa parehas na posisyon. Hindi mo na kailangan sirahan yung kapwa, dating kasama mo dati sa politika o dati sa gobyerno. Huwag mo siya sisiraan. Ang pinakamaganda dyan, peaceful, no? Maging yung mga makasama natin na ngayon kalaban natin sa politika, huwag tayong
Dahil kakalabanin mo na siya ngayon, mamumuna ka na, sisilip ka na lang ng kung ano-ano mga about sa kanya, sisilipan mo siya, hanapan mo siya ng butas para masiraan mo, para umangat ka, hindi maganda eh. As a professional, para sa akin, excuse me, sa mga sa mga nasa gobyerno, ang professional sa akin kasi, sa aking pananaw, kung ako nasa kalagayang politiko, hindi ko sisiraan ng kapwa ko nasa gobyerno. Meron mang nagawa yan o hindi, kasi sa Diyos naman magsusulit yan eh. Di ba? Sabi nga, kung ikaw, hindi ka nahatulan dito sa lupa, malamang sa taas, mahatulan ka. Yan ang pinaka dapat natin tandaan dyan. Pero huwag natin siraan. No? Plataforma ang kailangan. Plataforma, yan yung kailangan ng bayan lalo na ngayon. Ano ba yung maitutulong mo sa bayang Pilipinas, sa mga Pilipino, para iboto ka ng bayan? Ano ba? No? Kailang, wait lang, no? Nalulobat yung ating laptop. Kailang, wait lang po mga kababayan, ha? Ayun yun, no? Ano ba yung may tutulong? Dapat pag-anuhan natin. Tignan yung mga nasa gobyerno. Tayo mag-away-away, mga kapwa Pilipino, no? Tayo mag-away-away, walang mangyayari sa bayan natin pag nag-away-away tayo parehas. Patuloy tayo nasa lubog na kalagayan pag nag-away tayo. Kaya dapat nangyari nga dapat sa gobyerno natin, nagmamahalan tayo, pagkakaisa. Gusto nyo may mangyari sa bayan natin, magkaisa tayo. Huwag tayong mag-away. No? Huwag tayong magbato ng masasama. Pwede hindi tayo pare-parehas ng pananaw, filosofiya, argumento, pero huwag na magsama ng magano. Pwede tayong mga tuwiran ng tama, pero huwag nang gagamit ng mga mura, mga masakit na salita. Biruin mo na babae, hindi lang kayo nakakapasa niyan. Yung mga kabataan, nababasa yan. Hindi lang mga matatanda, no? Dapat, hindi natin yan. Kasi, hindi maganda. Kailangan tayo mga Pilipino, kapwa Pilipino. Nagmamahalan tayo. Alam niyo ba si Ferdinand Marcos during the time, 1965 to 1986, hanggang pumanaw na lang yan. Sabi ni Ferdinand Marcos, mahal ko ang bayang Pilipinas. Kaya nga sabi ni Fabian Ber, anong gagawin namin dyan sa mga nagrarally dyan? Ano ba? Gamitan na ba namin ng dahas, puwersa? Tirahin na ba ng Armalite o tirahin ng tubig? Na sila? Ibomba sila ng tubig? Hindi ginawa ni Ferdinand Marcos yun. Bakit? Sabi ni Ferdinand Marcos, maximum tolerance. I-disperse nyo sila ng maayos. Huwag nyo silang sasaktan. Kasi, mahal ni Ferdinand Marcos ang bayan. Kaya ayaw niya na nasasaktan yan. Na ayaw niyang tirahin ng yan, na sila po ay masaktan. I-disperse ng maayos. No. Yun ang ginawa niya. Para hindi na lang magkagulo, siya na lang umalis sa pwesto. Siya na lang nagparaya, biruin mo. Yung sasabihin nila kung talagang matakaw sa pwesto yan. Pagtatanggol niya sarili niya, siguro lahat nagrarally, tirahin niya dyan. Pero hindi niya ginawa yun. Ang ginawa niya is, siya na lang yung nagparaya. Kasi mahal niya ang bayan eh. Ayaw niya nag-away-away. Napaka-peacemaker ni tawag dito ng mga Marcoses. Kaya ito pa yung kaibigan natin. May pa. Thanks, okay, no? Okay, maraming salamat ulit kay Francine Suarez Hernandez. Thank you. That's okay. 84 years old na supporters. Wow! Okay, no? Francine Suarez Hernandez, 84. Wow, ito naabot niya, 84 na siya.
kasingidaran ko nila Ferdinand Marcos, loyalista, solid sir. No? Saludo ko sa iyo sa patuloy na suporta mo kay mga Marcoses, no? Kay BBM at saka sa kanilang pamilya. 84 years old na supporters, na supporters ako ni Ferdinand Marcos noon. Kaya alam ko, alam niya. Mga kabataan dyan, hindi kayo nakaranas. Mga nakaranas dyan, yung mga katulad ni tatay, no? Tatay Tunsing, siya nakaranas si Tatay Suarez. Makakapagpatotoo rin ako ng mga kagandakang loob ng mga Marcoses noon na ngayon, pinalalagay nilang masasama at samantalang, sabi rito nga niya, masama, samantalang siyam na sila, ang ganon. Inggit lamang ang mga puso nila. Yan, sabi ni tatay, no? Tatay Suarez. Paglalaban-laban lagi ang iniisip, samantalang ang ating BBM, unity, pagkakaisa. Yan, tama. Unity, pagkakaisa. Nating mga Pinoy, kaya unity, go, go. Ano sabi? Go, go. Sabi ng ni tatay. But take care, love you, apo. Yan, maraming salamat tayo, no? Maraming salamat sa iyo, no, sa sinabi mo yan. Appreciate ko yan, Tatay Suarez, no? Sana po i-share nyo rin, i-like, i-subscribe sa ating YouTube channel, no? Para marami pang makarinig ng ating mga video, no? Sa ating reaction balita. Tatandaan natin, pag tayo nag-react, napaka-balance natin, wala tayong kinikilingan. Although ako, inaamin ko, talagang solid BBM Sara ako. Pero ayoko mang-away ng mga kapwa kandidato. Yung tama lang, no? Paano mo naman magiging unity kung aawayin mo? Kaya tingnan mo, si Bongbong Marcos, tingnan mo, hindi siya nang-aaway. Hindi siya nagpaparatang ng masasakit na salita. Paano pag nanalo ka, paano mo aamuhin yan? Kung inaaway mo, kailangan yan. Katulad nga ni Ferdinand Marcos ng tatay niya, sabi niya, ang kapatid, kinakarin nyo. Kasi tayo lahat, mga Pilipino, magkakapatid tayo. Kahit sabihin mo, magkakaaway sa politika, magkakapatid yan. Kaya anong ginawa ni Ferdinand Marcos? Sabi niya ngayon, ang kapatid, kinakarin nyo, minamahal. Bilang mga magkakapatid na Pilipino. Yan ang sabi ni Ferdinand Marcos, mahalin mo yung kapwa Pilipino mo. Mahal mo ba ang kapwa Pilipino mo pag sinisiraan mo? Mahal mo ba ang bayan mo? Pag mismong ikaw, inire-report mo sa international community, ang bayan nyo ganito, sinisiraan mo sarili mong bayan. Kung tama ang pag-iisip mo, hindi mo gagawin yan sa bayan mo. Nasisiraan mo sarili mong bayan. Kaya natin yan parang pamilya yan. Dahil tayo, iba't ibang lahi natin, iba't ibang pinanggalingan natin mga pero isa lang tayo Isa lang ang Pilipino. Magkakaiba ng apelyido, magkakaiba ng lahing pinagmulan, merong nahaluan ng Pero isa lang ang bottom line doon. Magkakapatid tayo. Na tayo ay ang bansang Pilipino, mga Pilipino ay isang malaking pamilya, isang malaking bansa. Na kung saan parang pamilya, pag siniraan mo yung bayan mo, hindi lang naman ikaw nakakahiya. Lahat tayo nakakahiya. Kaya tigil natin yan, no? Pagsisiraan. Gawin natin, siguro tumakbo tayo, pero huwag tayong magsiraan. Huwag tayong mag-away-away. Sabi nga, di ba? Mahalin mo ang kaaway mo. Kung kayo, magkakalaban kayo sa politika, mahalin mo yan. Kahit magkakaaway. Kaya mo, napaka-fair natin. Mahalin mo kaaway mo. Kaya si BBM hindi na naaway, katulad ng tatay niya. Kasi sabi ng tatay niya, pinalaki siya ng tatay niya na mahalin mo ang bayan, mahalin mo yung mga tao, mga Pilipino, no? Mahalan tayo. Yan. Kaya maganda yung mga naituro sa atin. Sana Tatay Suarez, no? Palakpakan po natin ulit si Tatay Suarez. Sana sa mga susunod, no?
ipapasa nyo sa amin yung mga message nyo. Mag-comment po kayo Tay Suarez. No? Palakpakan po natin si Tatay Suarez. Tama yung sinasabi nyo, no? Kaya unit team ang tawag dito, sinasabi ni Tatay Suarez na gusto nila BBM na tawag dito na unit team kasi pagkakaisa na dapat naman sa ating mga Pilipino ay magkaisa tayo. Kaya yung mga nagawa ni BBM, kung bakit dapat i-share natin na kung bakit dapat si Bongbong Marcos ay tawag dito, i-consider talaga natin na ito yung dapat maging Pangulo natin. Kasi sa dami ng batas na napapakinabangan ng mga Pilipino, sa dami ng mga ginawa ni BBM na batas, mga napapakinabangan ng gobyerno, napapakinabangan ng mga kababayan natin, I'm sure naman dapat lang na si BBM talagang maupo. Yung mga isa pa, yung nangyari ngayon, lalo sa panahon natin na nakakagulo ang ating bayan, walang makain yung mga tao. Okay. Okay, no, may comment dito si Benson. Kakatawa. O sabi niya, no, palakpakan natin si Benancia Benancia Gangan Gutierrez, sabi niya, solid BBM Sara 2020. Sabi niya, si Lenny Lugaw lang gumagawa niyan. Ayun, makabila. Mahilig mga away. Mahilig magparatang. Alam niyo ba, nakakasala din tayo sa sarili natin pag tawag dito. Tapos wala ka namang ebidensya talaga. Nakakasala tayo niyan sa sarili natin, saka sa taas sa Diyos, sa Panginoon. Pag tayo ay nangangaway, tapos nagpaparatang naman ng hindi totoo. Puro kasinungalingan yung sinasabi mo, walang katotohanan. Nakakasala ka niyan, ikaw ang talo dyan. Sabi nga nila, kung ano ang pinanim mo, yan ang aanayin mo sa buhay mo. O, mahilig kang manira, mahilig kang mangaway, mahilig kang gawa ng masama ang kapwa mo. Anihin mo yan, kapatid. Anihin mo yan. Lahat ng ginagawa natin masama sa kapwa natin, lalo na sa kapwa Pilipino natin, anihin mo yan. Lahat yan, aanihin mo. Aanihin mo lahat ng pang-aaway, lahat ng pagpaparatang. Ang Diyos isa niyan . Sabi niya ang Diyos ay makatarungan. Makatarungan ng Diyos. Maaaring lumulusot yung mga ginagawa mo sa mga kapwa Pilipino mo, mga kapwa kasama mo sa gobyerno, o kapwa Pilipino mo. Ginawa mo na masama. Makakalusot ka rito sa batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, doon kasi singilin, ano mga ginagawa mong hindi maganda sa kapwa mo, halihin mo yan, kapatid, no? Kaya tayong maging decision maker tayo. Maging tayo yung si BBM kasi ganyan . Gusto niya, tsaka si Sara Duterte, tayo ay nagmamahalan. Nagkakaisa tayo para kasi walang mangyayari sa atin pag hiwalay ang bayan. Tignan mo dun sa sabi ni BBM, ang ganda ng ads niya. Panoorin natin yung ads niya. Tingnan mo, sandali lang, tingnan natin. Mag-react tayo dun sa ads niya. Ang sinasabi ni Bongbong Marcos. Hindi makukumpleto ang pagbabago kung hati-hati tayo. Dapat walang alitan, pikunan, at kampihan. Isa lang ang ating pagbuhusan ng ating kakayahan, ang ating bayan. Isa lang ako sa mga hindi titigil magtrabaho para makabangon tayo. Wala po akong panahon ng magkipag-away, manira o ngumaunaw. Wala rin po akong panahon para magyabang o mangako lamang. Bongbong Marcos po, lahat tayo ay kasama para bangon bayan muli. Ganda, no? Ganda. Diba? Wala siyang panahon, no? Sa mga nonsense na pag-ubusan niya ng panahon. Sabi niya, pag bayan ng hati-hati, wala mangyayari sa atin.
Na kaya si BBM wala talaga siyang panahon niya sa mga papakupusan yung panahon niya, walang kakwento. Kakwento-kwentong bagay yung mga ganyan. Oh, sabi niya, walang pikunan, walang alitan. No? Katulad talaga siya, junior talaga. No? Kaya shout out kay BBM, no? Sa ating next president. Alam natin, malakas na ito talaga. No? Shout out no kay Bongbong Marcos sa ating kinikilalang next president. Nakakita nyo, hindi na pinag-uuspusan ng panahon yan. Ayaw niya ng hati-hati, ayaw niya ng pikunan, bangayan. Ang sabi ni Bongbong Marcos, sabi niya, pagtuunan ng buong lakas natin, yung bayan natin, kung ano mako-contribute mo. No? Ikaw, bilang kabataan, ano mako-contribute mo? Hindi porke kabataan ka, sabihin mo, wala kang mako-contribute sa bayan mo. Yung mag-aaral ka lang mabuti. Huwag ka na sumali sa mga rally-rally. No? Malaking bagay yan sa iyong mga magulang, sa iyong mga lolo, na makikita nila magandang kinabukasan. No? Dapat natin gawin. May contribute mo, aral ka bilang kabataan, ayusin ang buhay mo, makapag-ipon ka, makapagtrabaho ka, makapag-asawa, bumuo ng magandang pamilya, maayos na pamilya. Yun ang dapat nakaarag. Maayos. Yung sasayangin yung araw mo dyan, rari-rari ka, sumama ka dyan sa mga protesta. Wala mangyari sa buhay mo, puro kalokohan yan. Puro pag-ubos ng oras. O bilang Pilipino, isang Pilipino, makontribute natin sa bayan natin. Yung mabubuting bagay na mag-contribute tayo sa ating bayan na ito ay makakatulong sa ating bayan at sa kanila. Yan. Kaya yan ang gusto ni TV, magkaisa tayo mga Pilipino, magmahalan tayo, magtulungan tayo, magyakapan tayo, yakapin natin ang kapwa Pilipino natin, pagkakaisa. Kaya sa 2022 mga kapatid, tayo ay dapat lang bilang mga kapwa Pilipino, paramdam natin yung pag-ibig sa bawat isa. Pagkakaisa tayo, no? Pagkakaisa dapat tayo. Sa lahat ng gagawin natin, pagkakaisa. Yung dapat natin gawin. Ito naman, no? Dapat nating malaman, lalo ng mga walang alam sa mga ginagawa ni BBM. Dami niya nagawa, no? Lalo ngayon sa panahon ng pandemya, yung distribution of PPE, medical mission, saka yung relief operation. Yan, ang dami niya nagawa. Sabi nga, no, sa ngayong pandemya, yung iba, naghahanap pa kung saan makakadiskarte, kung saan sila makakahanap, kung saan sila makakahanap ng pang-relief operation nila, pang-medical mission nila, pang-distribute ng PPE. Pero ang BBM Sara tandem, meron na agad sila. Meron na agad silang pangtulong. Pero dumo pala masusukat mo eh. Paano pag ito naging presidente mo, bagal kumilos? Sabi nila kasi bilis kilo. Sabi ng iba, sabi niyo, mga puna ng mga ibang kumakandidato sa local, sa national, bagal kumilos, bagal kumilos. Kailangan bilis kilos eh. Ang tanong, mabilis ka ba talaga kumilos? Mabilis ka ba na gumawa ng solusyon? Ito si BBM Sara eh. Yung iba nag-aanap pa, nagpapalot-balot. Kasi BBM Sara nagpapalot na ng kanilang itutulong. Yung iba dyan, wala. Nag-aanap pa. Sino kailang bilis-kilos? Ang BBM Sara unity tandem talaga ang pinaka mabilis at totoong kumilos. Kaya shout out sa kanilang dalawa. No? Ano mabilis kumilos? Iluin mo ngayon pa lang yung pala mag-isip-isip ka, sentido common mga kababayan. Yung mo pala makikita. Paano kung ito naging presidente natin tapos may kalamidad tayo, ang bagal kumilos ng mga yan. Ano na, nga. Malamang sa alamang, mamamatay ka muna sa kakahintay ng tulong. Sila BBM Sara, grabe. Yung iba naman, huwag naman yung iba dyan magparatang. Kaya ang bilis kumilos yan, nagpapasiklap na. Hindi yun. Talaga mabilis kumilos at consistency yan. Yung gagawin nila sa ating bayan. Unad ang bayan natin. Gaganda ang bayan natin. Magiging maayos ang bayan.
Pilipinas pag silang dalawa ang nakaupo sa bayan natin. Kaya mga kababayan, siguro sa mga oras na ito, yan lang muna sa ngayon no, yung pag-usapan natin. Pero hindi pa tayo tapos dun sa mga qualification ni Bongbong Marcos kung bakit siya yung ating ilulukulok. Siya yung ating gagawing Pangulo kasi tayong pipili sa kanya eh. Kasi nakikita naman natin kay Bongbong Marcos talagang pag ito naupo, maayos. Maganda yung magiging kahantungan ng ating bayan. Kaya maging matalino tayo, lalo na yung mga anti-Marcos, anti-PBM, mag-isip kayo. Mag-research kayo. O sabi ng ilan, yan lang naman kayo nagre-research sa YouTube eh. Wala namang katotohanan yan eh. Tumigil-tigil kayo. Dahil kasi yung mga nare-research namin mga vlogger, ng mga loyalista, hindi lang dahil loyalista kami, kaya bias kami, no? Ayan ay talagang sinerch, hindi lang sa kampo ni BBM, hindi lang sa kampo ng mga loyalista, kundi nasa history niya marami nagawa ang mga Marcos sa bayan natin. Kahit itong si Bongbong Marcos, kahit yung nanay niya sa Imelda, marami nagawa yan. Napaunod nila yung kanilang probinsya. At marami silang nagawa. Kaya research din, no? Research din para malaman niyo yung katotohanan. Makita niyo yung ginawa ng mga Marcoses, marami. At hanggang ngayon napapakinabangan. Kaya maging matalino tayo. Huwag tayong, sabi nga, no, yung tawag dito, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kaya yung mga anti-Marcos, yan sabi ng anti-Marcos, mag-research kayo, hanapin yung katotohanan. Kasi, sayang eh. Yung makikita yung huwag tayong puro negative na nakikita natin sa kapwa natin. Kaya wala yung mga kababayan natin na ganyan. Kaya wala mahanap na maganda sa kapwa niya. Kasi puro negative yung nasa hinahanap niya. Kaya walang magandang makita sa kapwa-tao niya. Puro negative ang gusto niyang silipin. Kaya walang makita. Kaya hindi nakikita ng ibang kababayan natin. Kaya I hope mga kababayan sa ating mga susunod na mga vlog, no? Ating mga susunod na pag-usapan sa Reaksyon Balita ngayon at yung Reaksyon Balita ngayon ng ating YouTube channel maging sa ating Facebook page. It's all about history, politics, current event, yung mga nangyayari sa atin, yung mga napawin, yung mga pag-uusapan natin, yung mga makabuluhan. Hindi yung kung ano-ano na lang yung masabi. Ano? Ito yung Reaksyon Balita ngayon. It's all about na yung may mga sense na usapan. Yung may mga sense na hindi lang tayo kung ano-ano na yung gusto nating ipasok. Kundi yung patas na pagbabalita, patas na pagbablog, patas na pagtingin, no? At pagrespeto, yung pinakamahalaga. Respeto natin yung bawat kapwa Pilipino. So with that, magandang umaga sa lahat, no? Next time, sa next Monday, tsaka please subscribe na rin, no? Paki-subscribe yung ating Reaksyon Balita ngayon. Share nyo na rin sa mga ating mga kaibigan, kakilala para tawag dito ay sila rin, makapanood sila. Lalo yung mga anti-Marcos na mga kababayan natin, mga kakilala natin. Malaman nila kung ano yung mga nagawa ng mga Marcos sa mabuti sa ating bayan. Share nyo, like, no? Hit the notification button para sa mga bagong update ng ating mga new videos at saka update, no? So with that, mga kapatid, no? Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Maraming salamat sa ating mga kababayan. No? Thank you po. No? God bless po sa ating lahat. God bless. Maraming Hindi makukumpleto ang pagbabago kung hati-hati tayo. Dapat walang alitan, pikunan, at kampihan. Isa lang ang ating pagbuhusan ng ating kakayahan, ang ating bayan. Isa lang ako sa mga hindi titigil magtrabaho para makabangon tayo. Wala po akong panahon ng magkipag-away, manira o ngumaunaw. Wala rin po akong panahon para magyabang o mangako lamang. Bongbong Marcos po, lahat tayo ay kasama para
bangon bayan muli. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Nagmaliw ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Bagong lipunan. What we hear right now, especially with the dominant voices right now in opposition to him, is more of a caricature of somebody that they would like for people to believe. I knew the man. He was the president, but he was also my father. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo, ang isinisigaw ng bayan kay Bongbong Marcos tayo. Karapat-dapat na mahalal, karapat-dapat na magtagal sa serbisyo. Kailangan ka ng mga Pilipino ng isang katulad mo para sa tunay na pagbabago. Ika'y aming hiling na di pa natutupad, isang munting hiling na maging realidad. Makapiling ka namin at kami magabayan, ika'y masuklian at handang suportahan. Nakita kasi namin ng iyong mga sakripisyo, pagbibigay pag-asa, pagtulong sa mga tao. Ituloy nasimulan ng iyong ama, ibalik ang Pilipinas sa dating masagana at masaya at may pagkakaisa, namumuhay ng maayos at walang pangamba. Basta nandito lang kami sa iyong likod, handa ka samahan sa laban mo ng malugod. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo, ang isinisigaw ng bayan kay Bongbong Marcos tayo. Kung meron mang manapak ng iyong pagkatao, siraan ka man
naman at gumawa ng kwento-kwento. Hindi kami basta-basta maniniwala, hindi magpapabilog sa mga mandaraya. Suportado ka namin hanggang sa huli, ituloy mo lang ang laban, nandito lang kami. Bongbong Marcos, yan ang aming presidente, ang dapat mahalal na susunod na presidente. Kung meron mang manapak ng iyong pagkatao, siraan ka man at gumawa ng kwento-kwento, hindi kami basta-basta maniniwala, hindi magpapabilog sa mga mandaraya. Suportado ka namin hanggang sa huli, ituloy mo lang ang laban, nandito lang kami. Bongbong Marcos, yan ang aming presidente, ang dapat mahalal na susunod na presidente. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo, ang isinisigaw ng bayan, kay Bongbong Marcos tayo. Sanang ibalik sa dating ganda ang Pilipinas, hinintay ka. Ayusin mo nasirang dangal ng Pilipinas mong kay mahal, ng Pilipinas mong kay mahal, ng Pilipinas mong kay mahal. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo, ang isinisigaw ng bayan, kay Bongbong Marcos tayo. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Ang karapat dapat na maupo, ang isinisigaw ng bayan, kay Bongbong Marcos tayo. Ito ay sa aking palagay ang aking pinakamagandang magagawa dito sa halalan na ito, na magpatuloy sa aking serbisyo. Ang serbisyo na itinuro sa akin, ang serbisyo sa tao, ang serbisyo sa taong bayan, sa sambayanan at sa bansa, na aking natutunan, hindi lamang sa aking ina, kung hindi sa aking ama, ang yumang Pangulong Ferdinand Marcos.